Magandang gabi din sa iyo, George. Live mula sa Pag-asa DOST, narito ang latest sa lagay ng panahon. Patuloy na umiiral ang amihan na nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Kaya naman makakaranas ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na ang probinsya ng Quezon at Aurora ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan. Habang dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng bansa, makakaranas naman ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. Samantala, ang trough of low pressure area ay nakakaapekto naman dito sa Eastern Mindanao. Kaya naman maging handa na lamang dahil magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahinang hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Paglilinaw lamang ng Pag-asa, wala sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang LPA. Tanging hangganan lamang nito o yung tinatawag na trough ng low pressure area ang nakakaapekto sa Mindanao. Ngayon masasaksihan ang full moon. Ano ba ang kadalasang epekto nito? Isa sa kinalakihan nating paniniwala ay ang katatakutan na hatid ng mga kwentong bayan tungkol sa kabilugan ng buwan. Pero alam niyo ba na ang tunay na dalampangganib ng full moon ay ang high tide o pagtaas ng level ng tubig sa karagatan dahil yan sa gravitational pull ng buwan. Nagdudulot ito ng pagbaha sa mababang lugar tulad ng Camanaba area o yan yung Caloocan, Malabon at Navotas. Sa umaga, magkakaroon ng 0.33 meters na pagtaas ng tubig. Katumbas yan ng isang talampakan at pagsapit ng gabi, tataas naman ito ng 0.96 meters o halos 3 talampakan. Bukod dito, syempre nakakamangha naman talagang pagmasdan ang full moon. Isa sa mga lugar na perfect panoorin ito ay sa Burnham Park sa Baguio City. Kasabay ng malamig na panahon, dito maganda ring masilayan ang kabilugan ng buwan. Pwede rin naman sa Manila Bay na nasa Port of Manila o kaya naman sa Rizal Park kung saan matatanaw ng malinaw ang full moon. At kung gusto niyo naman na medyo exciting, Sky Ranch sa Tagaytay ang perfect choice. Nagsimula na nga ang 2014 Olympic Winter Games at sa kauna-unahang pagkakataon, ginaganap ito sa Sochi, Russia. Antabayanan ng detalye sa aming pagbabalik. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Maganda ang panahon ngayon sa Sochi, Russia na may temperaturang -8 degrees Celsius. Ang Sochi ay may kabuoang populasyon na 400,000 at ito rin ang pangatlo sa pinakamalaking rehiyon sa Russia. Ang 2014 Olympic Winter Games ay inorganisa sa 2 cluster. Yan ang coastal cluster para sa mga ice events na ginaganap sa Sochi at mountain cluster naman sa Krasnaya Polyana Mountain. Siyempre, hindi papahuli ang Pilipinas. Ang natatanging Pilipino na kalahok sa kompetisyon, ang 17 years old na si Michael Christian Martinez, ay pinatunayan na sa kabila ng tropical country ang Pilipinas ay kayang-kaya nito makipagsabayan sa figure skating. Sa 24 na kalahok mula sa iba't ibang bansa, nasungkit ni Martinez ang ika-19 na pwesto. Sa salo ng musikang Ernesto Lecunas Malinguena, napabilib ang mga manonood sa kanyang talento, lalo na nang tapusin niya ito sa Bellman Spin na isa sa pinakamahirap na routine sa larangan ng figure skating. Kaya naman mula sa Panahon TV, kami ay nagbibigay pugay sa iyong tagumpay. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa komprehensibong ulat panahon, sundan ang aming official social media accounts o kaya naman ay bisitahin ang aming website. Ang update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang gabi.